Kahit kahapon pa po ang deadline, wala pa sa kalahati ang mga dayuhang empleyado ng Pogo na voluntaryong nagpa-downgrade ng kanilang working visa bilang bahagi ng proseso ng pag-alis ng mga Pogo sa bansa. Ayon po sa Bureau of Immigration, kapag inabutan sila ng Enero dito sa Pilipinas, huhulihin sila at ipapa-blacklist. Saksi, si Dano Tingkungko. Ang 17 dayuhang inaresto ng NBI sa Makati dahil sa umunay scam operations at hacking galing umano sa mas malaking Pogo. Ayon sa NBI, sinabi ng mga dayuhan na nasa proseso na sila ng pag-downgrade ng kanilang working visa. Bahagi ang pag-downgrade ng visa sa prosesong dapat pagdaanan ng mga dayuhang empleyado ng Pogo. Pero kahit kahapon pa ang deadline para sa pag-downgrade ng visa sa datos ng Bureau of Immigration, wala pang kalahati ng mga banyagang Pogo worker ang nagboluntaryong magpapalit ng temporary visitor visa. Ayon sa BI, ang mga Pogo foreign worker na voluntaryong nagpa-downgrade bibigyan ng panahon para tapusin ang anumang pending business nila sa Pilipinas. They automatically get 59 days to wind down their affairs. If they have legitimate reasons to go back to the country, halimbawa po those with families here already, those who want to apply on other sectors legitimately. Ang mga hindi voluntaryong nagpa-downgrade ng visa, otomatiko nang pinatawan ng order to leave na naka-record sa kanilang pasaporte. Ibig sabihin, sa lalong madaling panahon, kailangan na nilang umalis ng bansa. Hindi man daw yan derogatory record, permanente na itong nakalagay sa pasaporte ng dayuhan at pwedeng maging hadlang para makabalik muli ng bansa. Pag makita po yan ng immigration officers, there will be more scrutiny sa kanila dahil yun po ay tinuturing natin na red flag dahil nagtagal po sila dito without legally downgrading their visas. Pagpasok ng Enero, kung sino pang natira sa bansa, huhulihin na para ipa-deport at ipa-blacklist. After the year ends, lahat na po yan tinuturing natin na illegal, whether they filed for downgrading, whether they did not file for it, as long as they remain inside the country. Iniutos si Pangulong Marcos ang Pogo ban ng State of the Nation address niya nitong Hulyo dahil sa iba't ibang krimeng iniugnay sa mga Pogo gaya ng mga Pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Sa Pogo sa Bamban, isa sa nasasakdal para sa human trafficking si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Dinidinig ngayon ang bail petition ng dating alkalde at ng iba pang akusado. Dumalo sa hearing si Guo at iba pang akusado sa pamagitan ng video conference. Humarap ang isang opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. To give an overview of how the act of qualified trafficking was committed inside the compound of Baupo. Sa bail kasi, hindi kami required. We may not present our own evidence. Burden talaga yun ng prosecution. Magpapatuloy ang pagdinig sa October 22. Naharap naman ngayon sa reklamang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si suspended Porac Mayor Jing Capil at siyam na iba pang kasalukuyan at dating opisyal ng Porac, Pampanga. Kaugnay ito ng mga aksyon nila sa pagbibigay ng permit para makapag-operate ang Lucky South 99. Sila po ang nag-aproba ng business permit nang hindi naman qualified ang Lucky South dapat sa Pogo. Pag tinignan niyo yung application forms, blanco-blanco pero na proseso. Ang primary purpose ng kumpanya ng Lucky South ay outsourcing, hindi Pogo. So labag ito sa kanyang primary and secondary purposes. Sinisikapan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkungko ang inyong saksi.
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.